Dominant Protector. Credit to the author. 6,571-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi nagsalita si Terence at umatake na lang. Marami sa kanila ang sumugod sa numero 7 at numero 9, habang ang isang maliit na bahagi sa kanila ay nakatuon sa lambat at latigo ng apoy gamit ang kanilang mga katawan upang tanggapin ang tama. Sa maikling panahon, nawalan si Terence ng ilang clone, ngunit tumigil na ang mga atake ng number 7 at number 9, at nasa mapanganib na sitwasyon sila. Hindi simple ang 1,000 pagbabago ng kahoy at kagubatan ni Terence. Bagamat hindi maihahambing ang lakas ng doppelganger sa orihinal, ang lakas ng pakikipaglaban ay nasa mga unang yugto pa rin ng yugto ng Profound. Kung hindi lang napigilan ang levels ni Nano, 7 at No. 9, siguradong magiging madali at kaaya-aya para sa kanila ang pakikitungo sa mga doppelganger na ito. Kung tutuusin, kakailanganin lang nila ng kaunting pagsisikap. Pero ngayon, isa ng himala na hindi siya binabaligtad. Bagamat hindi sapat ang mga doppelganger na ito para magkaroon ng malaking epekto sa dalawa, nasira na nila ang kanilang ritmo. Ito mismo ang gusto ni Terence. Hindi niya ginamit ang kanyang lightning escape technique noong abala sa pakikipaglaban ng numero 7 at numero 9. Sa halip, gumamit siya ng super limit butterfly microsteps at umiwas sa lahat ng balakid na parang multo. Hindi niya nakuha ang atensyon ng dalawa. Para siyang isa sa mga clone na aksidenteng nakaalis sa labanan. Nagbago ng direksyon si Terence at sumugod muli patungo sa Shadow Palace. Napapaligiran ng numero 7 at numero 9 ng kanilang mga clone at hindi nila kayang bantayan ang pinto. Sa oras na ito, gayunpaman, 4, 5, at 6 ang dumating din sa Hall of Shadows. Matapos makita ang eksenang ito, hindi sila nag-atubiling sumama sa grupo upang pigilan si Terence. Bumunot si numero 6 ng isang napakagandang mahabang pana at hinayla ang tali. Agad na nabuo ang isang magaan na palaso, ngunit ang kanyang target ay hindi ang alinman sa mga clone ni Terence, kundi ang langit sa ibabaw ng labanan. Binitawan niya ang kanyang mga daliri, at ang mapusyaw na palaso ay sumugod sa itinalagang posisyon na may napakagandang buntot. Pagkatapos, ito ay sumabog at naging isang makinang na liwanag at nagdulot ng daan-daang libong mapusyaw na palaso. Para itong isang maliit na pag-ulan ng bulalakaw, na bumabalot sa buong grupo ng labanan. Malawak ang sakop ng ataking ito, ngunit hindi ito gaanong malakas. Tutal, ang atake ay nakakalat, at ang kapangyarihan ay makakalat din. Kung ito ay laban sa isang normal na Profound Practitioner, halos magugulo sila nito, ngunit ito ay lubos na epektibo laban sa mga clone ni Terence. Ang libong ilusyonaryong pagbabago sa kagubatan ay maaari lamang magbahagi ng isang bahagi ng lakas ng pag-atake ng pangunahing katawan, ngunit ang depensa nito ay napakahina. Hanggat ang isang atake ay direktang tumama sa katawan, magiging sanhi ito ng pagkawasak ng clone. Ginamit lamang ni number 6 ang kanyang long-range archery skills matapos niyang makita ang mga clone ni Terence na winasak ng number 6 at ng net at latigo ni number 9. Masyadong siksik ang mga light arrow, at sa napakaliit na lugar, hindi sila maiiwasan ng mga clone ni Terence. Maaari lamang nilang harapin ang mga atake ng harapan, at marami sa kanila ang umatake sa halip na magdepensa. Nagawa nilang harangan ang mga light arrow, ngunit marami ang hindi nakaiwas o nakaharang sa kanila, at tuluyan silang nawasak ng mga light arrow. Nandoon ang orihinal niyang katawan. Harangan mo siya. Huwag mo siyang papasukin sa templo ng mga anino. Itinuro ng numero 5 ang katawan ni Terence. Isa sa mga sapot ay nakaharang pa rin sa pinto, ngunit ang tunay na katawan ni Terence ay nasa harap na ng pinto, pinupunit ang sapot gamit ang isang kamay. Hindi lang basta gumamit ng brutal na puwersa si Terence para sirain ito, bumuo rin siya ng fusion refinement fire sa kanyang palad. Hindi niya alam kung anong material ang gawa sa lambat ng number 7, pero ang kombinasyon ng Consciousness Refinement Fire at 5 Elements Refinement Fire ang nagpalakas dito. Gaya ng inaasahan, matapos tumama ang apoy ng pagpipino sa lambat, nagsimulang lumambot ang matigas na lambat. Ilang paghinga lang ang kinailangan ni Terence para mabasag ito. Sa kasamaang palad, ang sigaw ng numero 5 ay tuluyang sumire sa plano ni Terence.
Ipinagpatuloy ni numero 6 ang paggamit ng kanyang long-range archery skills sa mga clone Terrence, habang ang iba ay naglaan ng oras para atakihin ang totoong katawan ni Terrence. Para mapigilan si Terrence, o para makuha ang 5 Elements token mula kay Terrence, ang mga senior na ito ay nagtulungan ng husto gamit ang lahat ng kanilang lakas. Sa katunayan, ang pinakamahusay na pagpipilian ni Terrence sa sandaling ito ay ang itapon ng token ng 5 elemento. Ang pansamantalang alyansa ng mga taong ito ay agad na magugunaw, at pagkatapos ay mahuhulog sila sa isang sitwasyon ng magkaparehong pag-atake. Pero may tiwala si Terrence, hindi niya susukuan ang token, kahit na makatipid siya ng maraming problema. Manunood na lang siya habang naglalaban ang Snipe at Clam, at siya ang makikinabang. Gayunpaman, dahil mayroon siyang lakas, haharapin niya sila ng patas at tapat. Matapos iwasan ni Terrence ang lahat ng atake, pinili niyang kontra-atake gamit ang kanyang espada. Ito ang ultimate skill ni Robert. Iba ang paggamit ni Terrence nito kumpara sa orihinal, ngunit hindi maaaring maliitin ang kapangyarihan nito. Ang pinakamahalaga ay sa loob ng saklaw ng Saber Aura, ang bilang ng mga tao ay hindi gaanong makatuwiran. Ito ay angkop para sa pagharap sa isang grupo ng mga atake. Sa harap ng pinto ng palasyo ng mga anino, bumagsak ng husto ang temperatura. Sa oras na kailangan para makahinga, nabuo na ang hamog na nagyelo, at hindi mabilang na mga nyebe ang bumabagsak. Natigilan ang lahat, hindi inaasahan na magbabago ang estilo ng pag-atake ni Terrence. Gayunpaman, ang malamig na chi ay tila hindi isang banta sa kanila, at imposibleng manalo gamit ang kaunting malamig na chi na ito. Pero malapit nang ipaalam ni Terrence sa kanila na hindi mananalo ang malamig na chi, ngunit maaari itong magbukas ng daan para sa isang nakamamatay na galaw. Sa mga bumabagsak na nyebe, mabilis na nabuo ang Invisible Blade Force, at ang matalas na talim na chi na humalo sa malamig na chi ay nagdulot ng kilabot sa mga tao. Mag-ingat ka! Mukhang nagiging seryoso na ang batang ito. Mahinahong sigaw ni number 5. Hindi na kailangan ng iba ang paalala niya na magbantay. Lahat ng nandito ay henyo ng paaralang Feiyang. Matapos mapagtonto na ang mga galaw ni Terrence ay nagbabanta, mas gugustuhin pa nilang masaktan ng lakas ng kutsilyo kaysa gamitin ang kanilang buong lakas para labanan si Terrence. Kung minamaliit nila si Terrence dati, iniisip na ang bagong estudyante ay ipinadala rito para punan ang mga numero, walang makakatanggi na ang lakas ni Terrence ay kapantay ng lakas nila ngayon. Ang pagmamaliit sa isang kalaban ay parang paglalaro sa sariling kinabukasan. Sinabi sa kanya ng matalas na pandaman ni Terrence na bukod sa malalakas na atake, mayroon ding ilang mahihinang espiritual na atake. Malinaw na ang mga senior na ito ay may kasanayan sa paggamit ng kanilang pandama sa espiritu, ang tinatawag na bata, ay nasa paningin lamang ni Terrence. Kung ilalagay sila sa mga bagong estudyante, magagawa nilang linisin ang mga ito. Gayunpaman, ayaw ni Terrence na ilantad ang kanyang kalamangan sa larangan ng pandaman ng espiritu, kaya hindi siya lumaban. Nang tamaan si Terrence ng pisikal at espiritual na mga atake, dumaan ang mga ito sa kanya nang hindi siya naapektuhan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkabigla, naunawaan ng lahat na ilusyon lamang ang kanilang natamaan. Bago pa sila makariyak, nakalapit na sa kanila ang matalas na Saber Chi, na nagtulak sa kanila na pansamantalang tumigil sa pag-atake, piliing protektahan ang kanilang mga sarili. Lumitaw ang figure ni Terrence sa ibang direksyon, ito ang tatlong pagpapakita ni Cloud Dragon. Nakakalungkot na ang mga senior na ito, na ang lakas ay napigilan hanggang sa tugatog ng Mystic Ascension, ay nataman lamang ang unang anino ni Terrence. Hindi man lang nila natagpuan ang pangalawang anino. 6,572. Hoy! 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 Magpipigil pa rin ba kayo matapos kayong pigilan ng isang bagong estudyante ng ganito? Nahiya si numero 7 at nagsimulang umungol. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at nagpaputok ng isang gintong lambat. Mabilis na lumawak ang ginintoang lambat na kasing laki ng kamao pagkaatake niya, at agad na nabuo ang isang malaking ginintoang lambat, na tuluyang natakpan ang espada ni Terrence. Ang ginintoang lambat na seda ay namulaklak ng may liwanag, at ang temperatura sa paligid ay agad na tumaas. Ang hamog na nagyelo at nyebe ay nagsimulang matuno, at sa loob ng ilang panahon, maging ang Saber Chi ay naging hindi gumagalaw. Nagulat si Terrence. Gaya ng inaasahan sa isang henyo sa mga senior, hindi naman siya mahina.
Kung isa itong normal na Mystic Ascension Peak Stage, hindi nila kayang labanan ang blade ni Terence. Ang katotohanang nagawa ito ni numero 7 ay sapat na upang patunayan na kahit na napigilan siya sa malaking bilog ni Profound, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nasa yugto pa rin ng pagbubukas ng bundok. Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Ngumisi si number 9, at ang apoy sa malambot na letigo sa kanyang kamay ay lalong tumindi. Ipinitik niya ang kanyang pulso, at sa sumunod na sandali, lumitaw ang hindi mabilang na mga letigo ng apoy sa hindi mabilang na maliliit na butas ng gininto ang lambat ng liwanag. Tumaas ang temperatura sa paligid ng diretso, at ang di nakikitang Saber Force ay nawasak ng hindi mabilang na mga letigo ng apoy. Kamangha-mangha. Ang kooperasyon ng dalawa ay talagang walang kapintasan. Mukhang nabuo na nila ang isang tahimik na pagkakaunawaan pagkatapos ng maraming taon ng kooperasyon. Hindi nagpakita ng anumang senyales ng pag-aalala si Terence, may oras pa nga siya para purihin ito. Sinamantala ng mga numero 4, 5, at 6 ang sitwasyon upang ilunsad ang kanilang mga pag-atake. Wala silang gaanong pahiwatig na pagkakaintindihan sa mga numero 7 at numero 9, ngunit hindi iyon nangangahulugan na hindi sila makakagawa ng ilang suportang gawain. Nagtulungan silang tatlo at pumwesto sa lahat ng mga paborebleng posisyon, handang harangan ang daanan ni Terence para makatakas. Lalo na ang pasukan ng Shadow Hall, na siyang pinakamahalagang posisyon na kanilang binabantayan. Hindi mabilang na mga letigo ng apoy ang sumunod sa pagliit ng gininto ang lambat at tumusok sa katawan ni Terence. Sa wakas ay nabasag ang pangalawang imahe ng tatlong pagpapakita ng Cloud Dragon. Ang tunay na katawan ni Terence, sa kabilang banda, ay nakaalis na at lumitaw sa saklaw ng mga atake ng 4, 5, at 6. Atake. Bago pa matapos ni number 5 ang kanyang sasabihin, tumama na sa kanya ang mga atake ng tatlong lalaki. Mukhang wala ng paraan para makaiwas si Terence. Gayunpaman, ang mga pag-ataking ito ay dumaan lamang sa anino ni Terence. Ginamit ni Terence ang tatlong pagpapakita ni na Cloud at Dragon sa sukdulang pantay na numero na hindi makita ng mga mata ni Lima. Parang multo na si Terence sa harap ng Shadow Hall. Kahit na ito ang pinakamahigpit na bantay na lugar, hindi maiwasang hindi mapansin ng mga taong naakit sa ikatlong pagpapakita ng Cloud Dragon. Sa kabilang banda, sinamantala ni Terence ang maliit na puwang na ito para makumplito ang pangwakas na tagumpay. Nasunog na ang lambat dahil sa pinong apoy ni Terence, kaya itinaas niya ang kanyang mga kamay, tig-iisang pinong apoy sa bawat kamay, at hinaipan ang lambat. Sa isang kislap ng nakasisilaw na liwanag, ang lambat na seda ay agad na natunaw at naging likido sa ilalim ng nagliliyab na apoy ng alchemy, at pagkatapos ay sumangga, na nagpapakita ng isang daanan na sapat ang laki para magkasya ang isang tao. Kasabay ng isang kidlat, ginamit ni Terence ang kanyang kidlat at sumugod sa Hall of Shadows. Mabilis din ang naging reaksyon ng mga tao sa labas, gusto nilang habulin si Terence sa sandaling mapagtanto nilang may mali, ngunit huli na ang lahat. Ang teknik ni Terence para makatakas gamit ang kidlat ay nagdala sa kanya sa Shadow Palace, at agad niyang kinuha ang 5 Elements Token, at inilagay ito sa kaukulang puwang. Kumpleto ang 5 elemento, at ang 5 token ay sabay-sabay na nagliwanag, na bumubuo ng isang maliit na siklo. Sumikat ang liwanag at binalot si Terence. Sunod-sunod na pumasok ang iba. Matapos makita ang eksenang ito, gaano man kalalim ang kanilang mga plano, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Huli na para gumawa ng kahit ano ngayon, nakuha na ni Terence ang unang pwesto. Ito ay lubhang nakapipinsala sa 3 taong koponan. Kahit na makuha ng isa sa mga koponan ang huling 2 grupo ng 5 element command token, tiyak na magkakaroon sila ng panloob na labanan para matukoy ang pangwakas na kota. Siyempre, kung alam nila na si Terence na ang may hawak ng fire token, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol dito. Binabati kita, junior brother. Ikaw ang unang nakakuha ng pwesto sa finals. Mukhang sa susunod na lang natin mapipili kung sino ang mananalo. Nakangiti si 4, pero malamig ang mga mata niya, hindi siya masyadong masaya kay Terence. Kinuha sa kanila ang isa sa mga token na nasa kamay ni Terence, at gusto niya itong mabawi. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis makakapasa ang bagong estudyanteng ito. Kung sapat lang ang lakas ni Terence para durugin sila, wala silang anumang reklamo. Ang problema ay kahit hindi mahina ang lakas ni Terence sa pakikipaglaban, hindi naman ito mukhang masyadong malakas.
Para sa kanila, kung hindi lang dahil sa mga patakarang pumipigil sa mga nasawi, kahit na napigilan ang kanilang lakas, matatalo pa rin nila si Terence kahit gawin nila ang lahat. Kaya paano nila matatanggap na makapasok si Terence sa final sa ganitong sitwasyon? Salamat sa pagpapanalo mo sa akin. Bahagyang ngumiti si Terence, mag-ingat kayo, mga kapatid. Magkikita tayong muli. Dahil doon, ang liwanag mula sa 5 Elements token ay nagpagana sa teleportation, na nagpabalik kay Terence. Terence, tuso ka talaga? Kinukuha mo pa ang natitirang fire token. Hindi alam ni Jinmo kung tatawa o iiyak habang nakatingin kay Terence, umiiling. Tita Zhang, hindi naman sa palihim ako, pero nagkataon lang na natagpuan ko ito. Hindi ko naman pwedeng sadyang ibigay ang fire token sa iba, di ba? Nagkibit balikat si Terence, may inosenteng ngiti sa kanyang mukha. Oo, napakaswerte mo. Hindi mo na kinailangang pumasok sa finals at dahil doon, natalo mo nang hindi maipaliwanag ang 3-time senior. Ngumiti si Jinmo at umiling. Naawa siya sa pagkatalo ng iba, ngunit masaya siya na nanalo si Terence. Tia Zhang, dahil wala na ang fire token, matatapos na ba ang kompetisyon sa madilim na kagubatan ng anino? Nakangiting tanong ni Terence. Tama. Maaari nang matapos ang kompetisyon sa madilim na kagubatan ng anino. Nakumpirma na ang iyong lugar para sa cultivation. Pagkatapos ng anunsyo, agad kitang ipapadala sa Recuperating Soul Cleanse Pool. Tumanggaw si Jinmo. Terence, ano ang opinyon mo tungkol sa pagtambang sa madilim na kagubatan ng anino? Sinenyasan ni Jinmo ang pagtatapos ng sesyon at humarap kay Terence ng may seryosong mukha. Ang insidente ng pagpatay ay parang isang fishbone na nakabara sa kanyang lalamunan, at kinailangan niya itong iluwa. Nangahas ang Hidden Death Sect na patayin si Terence sa Feiyang College, at nakaligtas pa sila ng walang pinsala. Isa itong direktang provokasyon. Kung si Jinmo lang ang may ganap na autoridad na magdesisyon, baka direktang nagmobilize na siya ng mga eksperto para sirain ang lungga ng Hidden Death Sect. Sa kasamaang palad, isa lamang siya sa maraming bise-dekano ng Feiyang College at walang karapatang magsalita. Tia Zhang, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi malaking banta sa akin ang mamamatay tao na ito. Nagbabantay na ako. Mas mahihirapan na siyang saktan ako sa susunod. Sinubukan ni Terence na aliwin si Jinmo. Sa katunayan, alam ni Terence kung ano ang ikinababahala ni Jinmo. Maaaring kayanin ni Terence ang palihim na pag-atake ng assassin, ngunit kapag nagkasama na sina Terence at Natalie, magagarantiya ba niya na hindi masasaktan si Natalie? Hindi lang si Jinmo ang nag-aalala, kundi si Terence rin. 6,573. Pagkatapos mag-cultivate sa Soul Nourishing Soul Cleanse Pool, umaasa akong matagumpay kang makakarating sa yugto ng pagbukas ng bundok. Pagkasabi ni Jinmo nito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, at biglang nabaling ang tingin niya sa mga nakabantay. Sa madilim na kagubatan ng mga anino, ang ilang mga senior na dapat sana ay teleport palabas pagkatapos ng kompetisyon ay hindi umalis sa madilim na kagubatan ng mga anino. Sa halip, nag-aagawan sila sa isa't isa. Bukod sa numero 3 at 8 na natanggal ni Terence, ang natitirang 7 senior ay nagtipon-tipon. Hindi nakilala ng numero 1 at 2 si Terence, ngunit nagkakasiyahan sila kasama ang 2 pang batch. Anong nangyayari? Bakit hindi pa tapos ang kompetisyon? Seryoso ang ekspresyon ni Jinmo. Kung normal lang na labanan ito, hindi sana ito magiging malaking problema. Kahit wala na ang 5 Elements token, hindi naman masamang hayaan silang maglaban. Gayunpaman, ang problema ay ang labanan sa madilim na kagubatan ay nagpapakita na ng mga senyales ng pagkawala ng kontrol. Ang lakas ng 7 tao na napigilan ng madilim na kagubatan ay nagpakita na ng mga senyales ng pagluwag at nagsisimula ng lumapit sa kanilang tunay na lakas sa pakikipaglaban. Bukod pa rito, ang pormasayon sa madilim na anino ng kagubatan ay tila nagpapakita rin ng mga senyales ng pagkawala ng kontrol. Hindi lamang ito ginamit upang supulan ang lakas at espiritual na pandama, kundi maging ang pormasayon ng pagsubaybay ay naging bahagyang matatag. Ang one-way teleportation formation ay lalong hindi magagamit. Magpadala agad ng support team sa Shadow Forest. Walang dapat mangyari. Walang pag-aalinlangang nag-utos si Jinmo. Sa simula ay may ilang kawani ng kolehiyo na naka-standby sa Shadow Forest, ngunit ang kanilang lakas ay kaawa-awa, at hindi nila makayanan ang mga pagbabago. Tia Zhang, titingnan ko rin po.
Pakiramdam din ni Terence ay may mali. Nag-aalala siya na baka kagagawan ito ng Hidden Death Sect. Dahil lumitaw ang Hidden Death Sect sa madilim na forest of Feiyang College na may anino, makatuwiran lang para sa kanila na gumawa ng ilang mga panlilinlang kahit hindi sila nagtagumpay sa kanilang pagpatay. Gayunpaman, tila hindi magaling sa mga pormasayon ang assassin na iyon. Maaari kayang may dumating na isa pang assassin sa pagkakataong ito. O mayroon bang higit sa isa? Kaya gustong pumunta ni Terence sa Shadow Forest para tingnan kung may mahanap siyang mga palatandaan. Hindi ka maaaring pumunta. Gayunpaman, matatag na tumanggi si Jinmo. Para sa kanya, si Terence ang pinakamahuhusay na estudyante sa lahat ng estudyante, at ayaw niyang sumugal si Terence ngayong may problema na sa Shadow Forest. Naunawaan ni Terence ang pag-aalala ni Jinmo at iniisip kung dapat ba siyang palihim na lumapit nang hindi niya ito pinapansin, ngunit may nangyari sa madilim na kagubatan. Biglang natama ng palaso sa ulo si No. 1 at No. 2. Tumilapon ng dugo at kinulayan ng pula ang malaking bahagi ng lupa. Kahit ang kanilang mga sinaunang espiritu ay hindi nagkaroon ng pagkakataong makatakas, at ang kanilang mga espiritual na dagat ay direktang napunit. Sekta ng nakatagong kamatayan. Bulalas ni Terence. Hindi na bago sa kanya ang ganitong uri ng paraan ng pag-atake. Ilang beses na niya itong naranasan. Hindi umalis ang kupol na yon. Galit na galit din si Jinmo. Hinahabol na ng Feiyang College ang mamamatay tao na ito, pero bumalik pa rin siya. Pero ang problema, hindi ba't ang target ng Hidden Death Sect ni Terence ang target? Bakit niya aatakihin ang ibang mga senior student na walang kaugnayan sa kanya? Ang una at pangalawa ay walang kaugnayan kay Terence. Hindi niya nga sila kilala, kaya ano pa ang punto ng pagpatay sa kanila? Siyempre, hindi makakaramdam ng anumang sakit ng ulo si Terence, wala namang saysay na magsikap siya ng ganito, di ba? Siyempre, sumakit ang puso ni Jinmo. Silang lahat ang mga nangungunang estudyante ng paaralan ng Feiyang. Kahit hindi sila kasing husay ni Terence, sila pa rin ay mga nangungunang henyo. Sayang kung mamamatay sila ng ganito. Tia Zhang. Kailangan ko nang umalis. Naningkit ang mga mata ni Terence. Wala siyang oras para magpaliwanag, kaya ginamit niya ang kanyang thunder escape at sumugod sa kagubatan. Hindi mahalaga kung ano ang layunin ng assassin, isa itong pambihirang pagkakataon para kay Terence. Dahil nandito pa rin siya, hulihin ninyo siya. Paalisin ninyo siya. Terence. Bumalik ka rito. Galit na galit si Jinmo, ngunit wala si Terence. Dahil sa kanyang kakayahang tumakas gamit ang kidlat, agad na naglaho si Terence sa malayo. Walang nagawa si Jinmo kundi sumakay sa isang aerial spirit beast at sumugod patungo sa madilim na gubatan ng anino. Siya ang pinunong namamahala sa paglilinis ng swimming pool, kailangan niyang akuan ang buong responsibilidad kung may mangyaring mali. Kahit ayaw ni Terence na pumunta, kailangan pa rin niyang pumunta. Ang ikinabahala ni Jinmo ay ang posibilidad na si Terence ay magiging parang tupang papasok sa yungib ng tigre kung susugod siyang mag-isa. Kung hindi mo alam kung ilang tao mula sa Hidden Death Sect ang dumating sa pagkakataong ito, ang padalos-dalos na paglapit ay parang pagsusumamo ng kamatayan. Gayunpaman, nang dumating si Jinmo sa kagubatan, nakita niya na nakatagpo na ni Terence ang mga master ng paaralan. Wala silang naranasang anumang panganib. Sa kabilang banda, ang numero 5 ay napatay din ng kalaban, habang ang numero 4, numero 6, numero 7, at numero 9 ay nawala ng walang bakas. Malamang napatay na ang mga taong ito. Anong nangyayari? Nasaan ang iba? Tumalon pababa si Jinmo mula sa kanyang lumilipad na spirit beast, hindi na nag-abalang sawayin si Terence habang nagtatanong ito ng may maputlang mukha. Pangalawang Pangulo Zhang. Dumating at umalis ang kalaban ng walang bakas, at mabilis silang kumilos. Pagdating namin, nagtagumpay na sila at umatras. Bukod sa 3 napatay, ang 4 pa ay pinaghihinalaang dinala ng kabilang panig. Baka sa mukha ng isa sa mga eksperto ng academy ang hiya habang yumuko at malumanay na sumagot. Anong problema sa pormasayon sa madilim na kagubatan na may anino? Nagdilim ang paningin ni Jinmo, ngunit pinilit niya ang sarili na kumalma at patuloy na nagtanong tungkol sa sitwasyon. Sa 7 nangungunang henyong estudyante, 3 ang patay at 4 ang nawawala. Hindi pa nangyari ang ganito kalaking kawalan simula nang maitatag ang Feiyang College.
Sa sandaling ito, medyo naghinala pa nga si Jinmo. Talaga bang kagagawa ng Hidden Death Sect ang pag-ataking ito? Ang mga mamamatay tao na iyon ay palaging may malinaw na target. Hindi pa niya naririnig na nangdukot sila ng mga tao. Vice Head ng paaralan Zhang, hindi pa rin malinaw ang problema sa Pormasayon. Sa ngayon, hindi pa natin matukoy kung problema ito sa ating sariling katawan o kung sanhi ito ng kabilang panig. Kakailanganin natin ng kaunting oras para malaman ito. Sabi ni Zhang. Tia Zhang, hindi pa nawawasak ang Pormasayon. Dapat ay may hawak ng mga panlaban ang kabilang grupo na pipigil sa operasyon ng Pormasayon. Maya-maya, maibabalik din ang Pormasayon sa madilim na kagubatan na may anino. Ang mahalaga ngayon ay mahanap ang ruta ng pag-address ng kabilang grupo at iligtas ang 4 na nabihag na nakatatandang kapatid. Pinutol ni Terence ang practitioner. Kahit hindi kayang magtayo ni Terence ng Pormasayon na kasing talino ng Shadow Forest, kaya pa rin niyang tingnan kung may mali sa Pormasayon at kung may some iron ito. Madali at kaaya-aya lang. Sa anumang kaso, ang kanyang array daw level ay napakataas na, bagaman hindi ito kasing husay ng molditang iyon. Ano ang natagpuan mo? Malaki ang tiwala ni Jinmo kay Terence. Hindi ko ginawa. Napangiti ng mapait si Terence. Kung pipiliin pa rin ng mamamatay tao na tumakas gamit ang dimensional space, wala nang matitira pang mga palatandaan. Lahat kayo, magsilabasan na kayo at maghanap ng mga palatandaan. Kumaway si Jinmo at sinenyasan ang mga eksperto ng kolehiyo na maghanap ng mga bakas. Pagkatapos umalis ng lahat, humarap si Jinmo kay Terence. Hindi pangkaraniwan ang insidenteng ito. Sa unang tingin, tila palihim itong pag-atake sa iyo, ngunit ang sumunod na pangyayari ay tila isang pinagplanuhang pag-atake sa ating kolehiyo sa Feiyang. Sa tingin mo ba talaga na ang ambusher ang mamamatay tao mula sa rehiyon ng Golden Sea? 6,574. Tia Zhang, sa nararamdaman ko, ang umatake sa akin ay ang pumatay kanina. Gayunpaman, hindi ako sigurado kung sinusubukan lang ba akong harapin ang kabilang panig. Marahil ang pagharap sa akin ay isang side mission lamang, at ang tunay na target ay ang Academy. Kumunat ang noo ni Terence, seryoso ang mukha. May kinalaman kaya ito sa mga halimaw mula kanina? Biglang may naisip si Jinmo. May katuturan iyan. Maaaring magkapareho lang talaga ang dalawang bagay na ito. Kung ganoon, maaaring dinukot ng kabilang panig ang mga estudyante natin para likhain ang mga halimaw na iyon. Habang pinag-iisipan ito ni Terence, lalo itong nagkakaroon ng katuturan. Gusto sanang harapin ng Central si Terence, pero hindi ito naging madali para sa kanila. Maaari silang makipagtulungan sa Hidden Death Sect, maaari nilang hulihin ang mga estudyante bilang test subject, at patayin din si Terence. Para itong pagpatay sa 2 ibon gamit ang isang bato. Sinasabi mo bang gawa ng tao ang mga halimaw na iyan? Sino ang gagawa ng ganoong kawalang pusong bagay sa likuran natin? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Jinmo. Nagtataka lang ako. Tita Zhang, hindi mo naman kailangang kabahan ng sobra. Ngumiti si Terence, sinusubukang bawasan ang tensyon. Tia Zhang, may isang bagay na hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin. Kailangan pa ba nating maging magalang? Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Ikinumpas ni Jinmo ang kanyang kamay. Walang gaanong tao sa paligid, at hindi niya kailangang maging formal kay Terence. Tia Zhang, sa palagay ko may nunal sa Feiyang College. Hindi nagpigil si Terence. Gayunpaman, hindi man lang mukhang nagulat si Jinmo, na parang inaasahan na niya ito. Tia Zhang, hindi ka naman nagulat. Maaari kayang may hinala na sa puso mo. Tumaas ang kilay ni Terence. Hindi, pero hindi naman ako nagulat. Itinaas ni Jinmo ang kanyang kamay at pinisil ang kanyang noo, mukhang nababalisa. Ang kompetisyon para sa Spirit Cleansing Pool ay hindi isang biglaang desisyon. Gayunpaman, kamakailan lamang napagpasyahan na gaganapin ito sa madilim na kagubatan ng anino. Ang mga nakakaalam ng balitang ito ay ang lahat ng nasa gitna at mataas na antas ng Academy. Malinaw na pinaghandaan ng husto ang biglaang pag-atake ng kabilang panig. Kaya, pinaghihinalaan din ni Auntie Zhang na may naglabas ng balita. Naintindihan ni Terence, kaya hindi nakapagtataka na hindi nagulat si Jinmo tungkol sa Tridor. Matagal na niyang nahulaan iyon.
Ayokong magduda, pero hindi ko kaya. Kailangang magsagawa ng lihim na reorganisasyon ang akademya. Bumantong hininga si Jinmo at ikinumpas ang kanyang kamay ng hindi namamalayan. Kasama rito ang mga matataas na opisyal na paaralan, at walang magawa si Terence. Mas maiinis lang si Terence kung sumobra ang sasabihin niya, kaya itinigil na ni Jinmo ang usapan. Terence, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dyan. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay ang pumasok sa pool sa lalong madaling panahon. Makakaasa lang ako kapag mas malakas ka. Nasa dilim ang kalaban, at medyo malakas sila, hindi ka maaaring malagay sa alanganin. Seryoso ang mukha ni Jinmo. Sa 7 pinakanatatanging henyo sa paaralan, 3 ang patay at 4 ang nawawala. Hindi niya kayang hayaang may mangyari kay Terence. Mula ngayon, ang paaralan ng Feiyang ay kay Terence na lamang maaasahan para sa lahat ng palitan ng mga paaralan. Ang iba pang mga nakatatandang estudyante ay hindi sapat ang lakas. Magsisikap ako upang mapabuti ang aking lakas at susubukan kong makalabas sa pag-iisa sa lalong madaling panahon. Tumanggaw si Terence. Tia Zhang, pupunta ako sa paglilinis ng pool. Pakialaga si Natalie. Mas makabubuti kung pwede rin siyang mag-isolate practice. Huwag kang pumunta kahit saan. Ang bakuran ni Natalie ay protektado ng pormasayon ni Terence, at sa proteksyon ng maliit na spirit beast, ito ay ligtas. Sa pagkakataong ito, gumagamit ang kalaban ng mga bagay para supalin ang pormasayon, kaya maaaring hindi ganoon kataas ang kanilang aktwal na kakayahan sa pormasayon. Nakahinga ng maluwag si Terence dahil dito. Gayunpaman, ang tanging ikinababahala niya ay hindi niya alam kung gaano katagal siya mananatili sa Soul Cleanse Pool. Kung hindi niya makakasalubong ang susunod na Courtyard Challenge, imposibleng mapanatili ni Natalie ang Courtyard number 2. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol kay Natalie. Bilang amo niya, tiyak na paprotektahan ko siya. Ang pagmamahal ni Jinmo para sa Natalie ay hindi bababa kay Terence's. Likas lang naman sa akin na panatag ang loob ko. Kailan ako pwedeng pumunta sa Soul Cleansing Pool? Ibinaba ni Terence ang kanyang mga alalahanin at naghanda na mag-focus sa pagpapabuti ng kanyang sarili. Wala kang dapat sayangin na oras, ipapadala kita agad dito. Hindi nag-aksaya ng oras si Jinmo at tinawag si Terence papunta sa kanyang lumilipad na spirit beast. Maya-maya, lumipad silang dalawa papunta sa tuktok ng isang bundok. Mula sa ibabaw, ang bundok na ito ay mukhang pangkaraniwan lamang. Hindi halata ang pagbabago-bago ng espiritual na chi. Masasabing ito ang pinaka-ordinaryong bundok sa maraming tuktok sa Feiyang College. Ngunit nang makalapit, napagtanto ni Terence na may mga matataas na antas ng pormasayon na nagpoprotekta sa bundok. Hindi lamang may mga nagtatanggol na pormasayon na nagtatago ng espiritual na enerhiya, kundi mayroon ding mga pormasayon ng patibong, mga pormasayon ng pagpatay, mga pormasayon ng ilusyon, at iba pa. Lahat sila ay mga matataas na antas din ng pormasayon. Ipinakita nito ang kahalagahan ng bundok na ito. Tia Zhang, gaano katagal ko po ba magagamit ang swimming pool? Tanong ni Terence. Ang Recuperate Soul Cleanse Pool ay maaari lamang gamitin ng isang estudyante sa isang taon. Ang limitasyon ay 20 araw, kaya dapat mong pahalagahan ang pagkakataong ito at huwag itong sayangin. Habang nagsasalita siya, kumuha si Jinmo ng isang jade token at inilagay ito sa ere sa tuktok ng bundok. Tumanggaw si Terence habang nakatingin sa jade na lumulutang sa hangin. Ito ay bahagyang kumikinang, at isang pinto ang dahan-daang lumitaw sa hangin. Ang posisyon ng jade token ay nasa gitna mismo ng pinto. Sa loob lamang ng 2 paghinga, tuluyang bumukas ang pinto. Hindi na ito kailangang buksan ni Jinmo dahil dahan-dahan itong bumukas ng kusa na nagpapakita ng isang hagdan ng jade pababa. Bumaba na tayo. Tumalikod si Jinmo at tumanggo kay Terence bago kinuha ang jade tablet at umakyat sa hagdan. Bigyang pansin mo ang tinatahak ko. Sundan mo ako at huwag kang maliligaw ng landas. Oo. Sagot ni Terence at sumunod. Hindi lumakad ng paisa-isa si Jinmo, at malinaw na hindi ito isang simpleng bagay. Sinuri ni Terence gamit ang kanyang espiritu at natuklasan na maraming mekanismo. Sumunod si Terence kay Jinmo, naglalakad ng ilang hakbang at tumatalon pababa ng ilang hakbang, paminsan-minsan ay umaatres.
Walang oras si Terence para pag-aralan ang sikreto ng mga hagdan ng Jade dahil wala itong silbi. Mabuti na lang at hindi mahaba ang hagdan ng batong Jade na ito. Naglakad silang dalawa ng matagal bago masunog ang isang patpat ng insenso bago nila narating ang dulo. Pagkatapos makababa sa huling baitang, isang malaking pintong bato ang ganap na naghiwalay sa daanan. Sa kabilang banda, napagtanto ni Terence na may isang payat na matandang lalaki na nakaupo nang hindi gumagalaw sa tabi ng pintuang bato, na para bang kaisa siya ng pintuang bato. Ginamit na ni Terence ang kanyang spirit sense para suriin ang lugar dati, pero wala siyang nakita. Isang eksperto. Nanginig ang puso ni Terence, talagang maraming mapagkukunan ang paaralan ng Feyang. Naniniwala siya noong una na ang mga pormasayon at mekanismo ay pawang mga pandepensang hakbang ng Soul Nourishing Soul Cleanse Pool, ngunit hindi niya inakalang magkakaroon ng ganito kalakas na matandang lalaki na magbabantay dito. Elder Shi, ito si Terence, ang estudyanteng papasok sa pool ngayong taon. Isa siyang henyo at bagong estudyante, at malakas pa siya. Mabilis na humakbang paarap si Jinmo at magalang na huminto sa harap ng matanda. Bahagya siyang yumuko upang ipakilala ito. Hindi nang ahas na magpaliban si Terence, sumunod din siya at yumuko. Bati ni Terence kay nakatatandang Shi. 6,575. Isang elder na kayang itago ng lubusan ang kanyang aura at hindi man lang ito maramdaman ni Terence gamit ang kanyang spirit sense, karapat-dapat siyang igalang. Isa itong elder ng paaralang Feyang, tama lang na ibaba ni Terence ang kanyang paninindigan. Terence. Hindi naman masama ang batang ito. Mukhang malaki ang potensyal ng mga bagong estudyante ngayong taon. Bahagyang iminulat ni Elder Shi ang kanyang mga mata at tumango kay Terence, na para bang humanga ito ng husto. Hindi sigurado si Terence, napansin ba siya ni Elder Shi gamit ang kanyang spirit sense. Kaya niya sinabi iyon. Pero kung isa lamang itong magalang na papuri, na may katayuan bilang si Elder Shi, mukhang hindi na kailangan. Kahit papaano, mula sa masayang ekspresyon ni Jinmo, makukumpirma na ang papuri ng matanda ay hindi madalas na lumalabas. Sa tingin ko rin ay hindi naman masama ang mga bagong estudyante ngayong taon. Elder Shi, iiwan ko na sa iyo si Terence. May mga gagawin pa ako sa paaralan, mag-alib muna ako. Nag-aalala si Jinmo tungkol sa mamamatay tao, at matapos ipadala si Terence, handa na siyang bumalik upang mag-imbestiga. Umalis ka na. Kapag dumating ang tamang panahon, babalik din itong batang ito ng mag-isa. Bahagyang gumalaw ang mahinahong mga mata ni Elder Shi. Tumingin siya kay Jinmo at marahang ikinumpas ang kanyang kamay. Bahagyang yumuko muli si Jinmo at mabilis na bumalik sa dinaanan niya nang galing. Terence, may pagkakataon kang pumunta sa pool, sapat na yan para patunayan ang iyong lakas at talento. Wala akong sasabihing hindi kailangan, pero kung sa tingin mo ay hindi mo na kayang magtagal pa, huwag kang basta-basta sumuko. Kahit na kailangan mong makipaglaban sa buhay mo, kailangan mong magtagal hanggang sa matapos ang limitasyon ng pool. Malaki ang maitutulong niyan para sa iyo. Nakayuko ang mga mata ni Elder Shi, ngunit ramdam ni Terence ang matalim nitong titig sa kanya. Naiintindihan ko. Salamat sa iyong gabay, Kuya Shi. Ikinuyom ni Terence ang kanyang kamao para ipakita ang kanyang pasasalamat. Kahit ano pa ang intensyon ni Elder Shi, hindi niya sasaktan si Terence. Siyempre, kahit hindi siya magsalita, maaaring mapalampas ni Terence ang pagkakataong ito. Bihira siyang makapasok sa pool, kaya kailangan niya itong gamitin ng husto at magporsige hanggang sa limitasyon. Mabuti naman, pwede ka nang pumasok. Walang ekspresyon ang mukha ni Elder Shi habang nakapikit ng tuluyan. Kasabay ng casual na pagkumpas ng kanyang kamay, tahimik na dumula sa gilid ang pintuang bato na nagpapakita ng isang malalim na daanan. Salamat, Kuya Shi. Bahagyang yumuko si Terence bilang pasasalamat at pumasok sa lagusan. Akala niya noong una ay nasa likod ng pintong bato ang Soul Nourishing Soul Cleanse Pool, pero hindi niya inaasahan na hindi pala ito ang nangyari. Mayroon ding malalim at payapang daanan. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa tunnel, may kakaiba ng naramdaman si Terence. Sa loob ng lagusan, nararamdaman niya ang pagtaas ng chi sa bawat hakbang niya. Hindi na magugulat si Terence kung iyon lang.
Tutal, puro rin naman ang chi sa Jade Space. Higit sa lahat, habang tumataas ang intensidad ng espiritual na chi, malinaw niyang nararamdaman na ang kanyang cultivation base ay nagpapakita ng mga senyales ng pagluwag. Ang kakayahang mapalakas ang lakas ng isang tao kahit bago pa man magsimulang mag-cultivate, ang soul cleansing pool ay talagang pambihira. Lalo na ngayon na hindi pa niya nakikita ang anino ng soul nourishing soul cleanse pool, kung tunay niyang ilulubog ang sarili dito, gaano kaya kagulat ang magiging epekto nito. Pagkatapos ng ilang pagliko, nagsimulang lumiwanag ng bahagya ang lagusan, at lumiwanag ang mga mata ni Terence pagkatapos ng isang kurba. Isang maliit na lawa na may malagatas na puting liwanag ang lumitaw sa harap ni Terence. Isa itong walang laman na bundok, ngunit bukod sa maliit na lawa, wala nang iba pang makikita sa paningin ni Terence. Ang maliit na lawa na ito ay lubhang kapansin-pansin. Kahit ang essence spirit ni Terence ay naakit ng malagatas na puting liwanag. Napakalakas. Hindi nakakapagtaka na ito ang kayamanan ng Feiyang College. Pinakalma ni Terence ang sarili at hindi mapigil ang pumuri. Dati, kahit na nakakakita siya ng mga espiritual na halamang gamot o mga espiritual na prutas, hindi pa rin ganoon kaakit-akit ang espiritu ni Terence sa mga ito. Mula rito, makikita kung gaano kaganda ang pool. Sa isang tingin pa lang, sigurado na si Terence na sapat na ang pool para mapunan ang kanyang naipon bilang isang profound. Sa madaling salita, makakalusot siya sa pagbubukas ng bundok ng walang pag-aalinlangan. Hindi nakakapagtaka na ang mga senior ng Feiyang College ay nag-aagawan para sa pwestong ito. Sa pagpasok sa Soul Nourishing Soul Cleanse Pool, ang tunay na chi, katawan, at primordial spirit ng isang tao ay maaaring linisin at pagbutihin. Ito ay isang pangkalahatang pagpapabuti ng walang anumang epekto. Para sa mga magsasaka sa yugto ng Profound at Mountain Split, ito talaga ang pinakamagandang lugar para magsaka. Kung ganoon, sadyang nanatili si Devin sa klase ng bagong estudyante dahil gusto niyang makipagkompetensya para sa isang pwesto sa Soul Cleansing Pool, tama ba? Biglang naisip ni Terence si Devin, ito marahil ang pangunahing dahilan kung bakit siya nasa bagong klase pa rin. Tanging ang nangungunang tatlo sa bawat batch ng mga estudyante ang may kwalipikasyon upang makipagkompetensya para sa isang pwesto sa Soul Nourishing Soul Cleanse Pool. Maliban na lang kung isa sa ngungunang tatlong estudyante ang magkusang umalis sa academy upang maglakbay pagkatapos sumulong at magbukas ng bundok, ang mga taong nasa likod ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makipagkompetensya para sa isang pwesto. Tunay ngang napakatalentado ni Devin, ngunit wala siyang gaanong kalamangan sa mga senior students. Ang mga unang, pangalawa, at pangatlo na lumahok sa kompetisyon sa pagkakataong ito ang pinakamahuhusay sa batch ni Devin. Pero base sa kasalukuyang obserbasyon ni Terence, hindi kayang tapatan ni Devin ang tatlong senior na ito. Kaya naman, mauunawaan naman kung bakit nanatili si Devin sa klase ng mga bagong estudyante. Bukod sa pagkuha ng mas maraming mapagkukunan para sa mga bagong estudyante, gusto rin niyang samantalahin ang pagkakataong makuha ang nangungunang tatlong posisyon sa klase ng mga bagong estudyante. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya makakakuha ng pwesto sa kompetisyon, kundi makakasama rin niya ang mga senior students na malapit sa kanya mula sa nakaraang batch. Sa ganitong paraan, mas malaki ang tsansa niyang manalo. Isa itong napakagandang plano na pumapatay sa dalawang ibon gamit ang isang bato. Sayang at hindi inaasahan ni Devin na may bagong estudyanteng tulad ni Terence na lalabas sa batch ngayong taon. Kakapasok pa lang niya sa unang taon sa kolehiyo, at nakakuha na siya ng pwesto sa cleansing pool. Siyempre, mas matutuwa pa siguro siya kung alam niyang si Terence ang kukuha ng pwesto ng mga dating estudyante, kaya hindi na siya ang kukuha ng pwesto ng susunod na batch. Gayunpaman, dahil kasama ang magkapatid na Meyer na sina Natalie at Paeng, hindi magiging madali para kay Devin na mapasama sa top 3. Umiling si Terence at huminga ng malalim, nilinis ang isip at naglakad papunta sa pool. Pagpasok sa pool, umupo si Terence nang nakakross ang mga paa sa tubig. Isang mainit na enerhiya ang agad na bumalot sa kanya, at ang malinaw na likido na kumikinang na parang gatas na puting liwanag ay sumusunog sa kanyang katawan na parang lava. Ang init naman. Kahit malakas ang pangangatawan ni Terence, hindi niya napigil ang mapaiyak ng mahina.
Gayunpaman, matapos maaktibo ang sumpa na sumasamsam ng langit, ang nagliliyab na aura ay tumagos sa kanyang mga meridian sa pamamagitan ng mga butas ng kanyang balat at nagsimulang dumaloy kasama ang kanyang tunay na chi. Habang ginagamit ni Terence ang kanyang arts, lahat ng likido sa pool ay natipon sa paligid niya, dahan-dahang bumubuo ng isang malagatas na puting kakon na tuluyang bumabalot sa kanya. Ang mayamang espiritual na enerhiya sa gilid ng bundok ay tila naakit din at mabilis na nagtipon. 6,576. Dumaan na siya sa lahat ng uri ng sakit at pagdurusa, kaya marami na siyang karanasan sa paglaban sa sakit. Dati, akala ni Kuya Shi na ang isang batang henyo tulad ni Terence ay hindi makakayanan ang sakit ng pool, pero malinaw na exception si Terence. Masasabing medyo maayos ang kanyang paglalakbay sa paglilinang hanggang ngayon, ngunit ito ay isang madugong pagsisikap. Ang sakit ng sabay na pagbibinyag sa katawan at sa sinaunang espiritu ay baliwala kumpara noong bata pa siya at binubugbog ng matandang si Lin araw-araw sa West Star Mountain. Noon, ang mga atake ni matandang Lin ay hindi kasing lakas ng puwersa ng isang palasong pinaputok ng isang hidden death sect assassin, ngunit si Terence ay hindi man lang isang golden class master noon. Isa lamang siyang normal na tao na kakasimula pa lamang magsanay. Kaya naman, kung ganitong uri ng sakit ay matiis, ano pa nga ba ang maliit na pagdurusa na ito ngayon? Habang nagkukultibo si Terence, ginamit ng paaralan ang kanilang pinakamataas na antas ng depensa. Hindi si Jinmo ang namamahala sa depensa sa pagkakataong ito. Pagkabalik niya, isa na lamang siyang deputy na tutulong sa operasyon. Ang taong namamahala sa pagkakataong ito ay si Guan Wenchuan, isang elder ng Elder Council ng paaralan. Isa siya sa mga nakatataas sa paaralan ng Feiyang. Ang kanyang lakas ay umabot na sa tugatog ng maagang yugto ng Shattered Sea Realm, na mas malakas kaysa kay Jinmo. Maging ito man ay ang kanyang pagkakakilanlan o lakas, sapat na ito para mapanatili ni Jinmo ang respeto sa kanya. Vice Head Zhang, huwag muna nating pag-usapan kung sino ang may pananagutan sa bagay na ito. Gayunpaman, kailangan nating iligtas ang 4 na nawawalang estudyante. Kailangan nating hanapin ang kanilang mga bangkay kung buhay pa sila. Hindi natin sila maaaring hayaang mawala ng walang dahilan. Malamig ang ekspresyon ng pinuno ng pansamantalang rescue team, si Elder Guan Wenchuan. Elder Guan, ako ang mananagot sa insidenteng ito. Tungkol naman sa 4 na nawawalang estudyante, tiyak na ililigtas natin sila. Gayunpaman, wala pa tayong alam sa ngayon, kaya ang tanging magagawa lang natin ay tulungan si Elder Guan. Bahagyang yumuko si Jinmo kay Guan Wenchuan, nagpapakita ng malaking paggalang. Napabayan mo ang mga tungkulin mo bilang Vice Dean. Hindi lang basta-basta pumasok ang kalaban, napanood mo pa ang pagpatay sa 3 henyong estudyante at paghuli sa 4 na henyong estudyante. Nakakabaliw talaga to. Malamig na sumingot si Guan Wenchuan at sumulyap kay Jinmo, himan lang itinago ang hindi pagkakontento sa kanyang puso. Bilang isang master ng Sea Rift Stage, imposibleng ipakita niya ang kanyang mukha sa publiko ng normal. Gayunpaman, ang sitwasyon sa pagkakataong ito ay masyadong seryoso. Bukod sa insidente ng halimaw kanina, naramdaman ng Feiyang College na may paparating na bagyo, kaya kinailangan ni Guan Wenchuan na magpakita. Pagpapabiye ko sa tungkulin. Gayunpaman, hindi ngayon ang tamang oras para pag-usapan ito. Iniisip ko kung may natuklasan ba si Elder Guan. Walang pakialam si Jinmo sa ugali ni Guan Wenchuan. Tutal, nabigo naman siya sa kanyang mga tungkulin sa bagay na ito. Hindi lamang isang elder ng Feiyang College si Guan Wenchuan, kundi higit sa lahat, isa siyang eksperto sa pagsubaybay. Kung mayroon mang sino man sa Feiyang College na makakahanap sa 4 na nawawalang estudyante, iyon ay si Guan Wenchuan. Napakatalino ng mga pamamaraan ng kabilang panig, at hindi madaling makahanap ng anumang palatandaan. Dito ka na lang at linisin ang kalat, magsasama ako ng ilang tao para tumingin-tingin. Malamig na sumingot si Guan Wenchuan at naiinip na ikinumpas ang kanyang kamay. Pagkatapos ay pinangunahan niya ang 6 na eksperto sa entablado upang maghanap ng mga palatandaan. Bahagyang yumuko si Jinmo at pinanood si Guan Wenchuan at ang kanyang grupo na mabilis na umalis. Nanalangin siya sa kanyang puso na sana'y ligtas na makabalik ang 4 na nawawalang estudyante. Sa katunayan, naunawaan din niya na napakaliit ng posibilidad nito.
Matagal nang ganap na naselyuhan ang Feiyang College. Gayunpaman, malamang na matagal nang umalis sa Feiyang College ang kalaban na dumukot sa mga estudyante. Kahit pa may kakayahan si Guan Wenxuan na matunten ang bakas ng kabilang panig, huli na ang lahat. Gaya ng inaasahan ni Jinmo, ang 4 na estudyante mula sa Feiyang College ay nasa libu-libong milya na ang layo. Nakatingin si Ryan sa lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na roba ng may mapang-akit na mukha. Lord Special Envoy, ang operasyon ngayon ay parang bagyo. Hindi man lang nakapag-react ang mga tao mula sa Feiyang College bago namin kinuha ang 4 sa kanilang mga mahuhusay na estudyante. Gaya ng inaasahan, sa tulong ng Lord Special Envoy, wala nang saysay ang Feiyang College. Hindi lumahok si Ryan sa operasyong ito. Dahil sa kanyang lakas, magiging pabigat lamang siya, kaya hindi niya alam ang partikular na sitwasyon. Gayunpaman, hindi nito napigilan siyang papurihan ang espesyal na sugo. Mali ka. Wala akong ginawa ngayon. May ibang tumulong. Tandaan mo, hindi ko magagawa at ng organisasyon na ipakita ang mga mukha natin sa dagat ng mga mahiwagang klase, kaya kailangan mong lutisin ang anumang problema ng mag-isa. Malamig na sumulyap ang lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na roba kay Ryan. Hindi malinaw kung ito ay babala o paalala, ngunit lubos pa rin siyang nasiyahan sa 4 na estudyante ng kolehiyo sa Feiyang na kanyang nabihag. Oo. Marangal ang katayuan ng espesyal na sugo ng Panginoon at hindi kailangang gumawa ng madali ang hakbang. Sinong kaibigan ang gumawa nito sa pagkakataong ito? Ang kanilang mga pamamaraan ay talagang magaganda. Kung magkakaroon ako ng anumang problema sa hinaharap, iniisip ko kung maaari ba akong humingi ng tulong sa kanila. Tumanggaw si Ryan at maingat na tiningnan ang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na roba. Hindi lahat ay may kakayahang gumalaw ng malaya sa Feiyang College at dukutin ang 4 na henyong estudyante. Kung makakabuo siya ng magandang relasyon sa kanila, magiging malaki ang maitutulong niya sa hinaharap. Hindi mo na kailangang magtanong-tanong. Wala silang kinalaman sa'yo. Kaya mong lutisin ang sarili mong problema. Hindi kita ipapakilala sa kanila. Kung may kakayahan ka, pwede mo silang hanapin mismo. Malamig na tumawa ang lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na roba at walang balak na magbunyag ng kahit ano. Sige, tama ka. Kung talagang kailangan, ipapakilala mo kami. Hindi pa ito ang tamang panahon. Hinimas ni Ryan ang kanyang mga kamay at ngumiti ng may pambobola, natatakot na baka malungkot ang lalaking nakamaskara. Ang 4 na batang lalaki sa lupa ay isang magandang halimbawa. Hindi sigurado si Ryan kung haantong siya sa katulad ng 4 na batang ito kung masasaktan niya ang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na damit. Malamig na sumengot ang lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na damit. Si Ryan naman ay maingat na maingat. Nag-aalangan siya kung dapat ba niyang tanungin ang 4 na batang lalaki kung ano ang kanilang gagawin. Sabihin mo lang ang gusto mong sabihin, tumigil ka na sa kakaiyak at pag-aasar. Nakita ng lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na roba ang nakayukong anyo ni Ryan at naiinip na nagtanong. Opo. Panginoong Spesyal na Sugo, nais ko po sanang itanong kung gusto ninyong ibalik ang 4 na batang ito para sa isang bagong yugto ng pag-eensayo. Lahat sila ay lubos na may talento, kaya marahil ay magkakaroon sila ng bagong tagumpay. Bahagyang nagulat si Ryan at mabilis na naglakas loob na magtanong. Tulad ng sinabi mo, ang mga batang ito ay lubos na may talento, kaya hindi sila maaaring mag-eksperimento sa iba. Ang mga bihirang magagandang materyales na ito ay dapat na ipare sa mas magagandang gayuma. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kailangan mo lang magpatuloy sa pagkolekta ng mga materyales sa pagsubok para sa akin. Casual na sabi ng lalaking nakamaskara at nakasuot ng itim na roba at agad na binago ang usapan. Hindi na naglakas loob si Ryan na magtanong pa. Napangiti na lamang siya ng alanganin at sumang-ayon. Hindi na tayo maaaring manatili sa bulubundukin ng Feiyang College. Kumusta na ang paglipat natin? Saan na ang susunod nating target? Pinahina ng lalaking nakamaskara at nakaitim na roba ang kanyang tono. Kung tutuusin, kailangan pa rin niyang gamitin ang pamilya Brown para bumuo ng mga sundalong halimaw. Ang pagiging masyadong mayabang ay hindi makakatulong sa pagkontrol sa pamilya Zhou. Huwag kang mag-alala, Sugo.
Nakumpleto na ang paglilipat at napili na ang target. Sa pagkakataong ito, pupunta tayo sa isang bulubundukin kung saan matatagpuan ang isang paaralang pang-ikatlong baitang. Hindi gaanong maraming makapangyarihang mga magsasaka roon, ngunit maraming mga ordinaryong magsasaka. Ito ay angkop na angkop para sa ating pag-unlad at eksperimento. Magalang na tugon ni Ryan. 6,577. Gayunpaman, nagkalkula si Ryan sa kanyang puso. Kung magagawa niyang gawing mga sundalong halimaw ang lahat ng tao mula sa paaralang iyon, magiging napakalaking puwersa ito. Sa katunayan, ang isang paaralang pang-ikatlong uri na tulad nito ang pinakaangkop na lugar para mapaunlad nila ang kanilang pananaliksik. Dapat itabi muna ang paaralang Feyang para sa ibang pagkakataon. Kung hindi lang si Terence ang kanilang karaniwang kaaway, hindi sana nila pinili ang lugar na ito noong una pa lang. Magaling, Terena. Haharapin natin ang paaralan ng Feyang pagkatapos nating maperpekto ang droga ng Beast Soldier. Bahagyang tumango ang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na roba at ikinumpas ang kanyang kamay upang buhatin ang 4 na tao sa lupa. Masyadong maaga na bunyag ang plano sa pagkakataong ito, at napagtanto ito ni Terence noong unang eksperimento, masyado itong malas, at ang mga aksyon ng Feyang College pagkatapos noon ay nakaapekto sa mga susunod na hakbang. Kaya naman nahuli ng lalaking nakamaskara ang ilan sa mga estudyante bilang paghihiganti bago siya umalis. Sumakay si Ryan sa aerial spirit beast na inihanda niya kanina. Binuhat niya ang lalaking nakamaskara na nakasuot ng itim na roba at ang 4 na estudyante ng Feyang College at lumipad sa himpapawid, nilisan ang kabundukan ng hindi lumilingon. Kahit gaano pa kagaling si Guan Wenchuan sa pagsubaybay, imposibleng mahanap niya sila. Kahit pa masubaybayan niya sila hanggang dito, malamang ay lumipad na sa malayo sina Ryan at ang iba pa. Kahit hindi naging maayos ang plano, maganda pa rin ang pakiramdam ng lalaking nakamaskara at nakaitim na roba at ni Ryan na umalis sa Feyang College ng may gulo. Nang mga sumunod na araw, walang nakitang anumang pahiwatig ang search and rescue team na pinamumunuan ni Guan Wenchuan. Gayunpaman, hindi rin lumabas ang bagay na ito. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang pagkataranta, hinarang ng Feyang College ang balita. Gayunpaman, kahit 3 ang patay at 4 ang nawawala, gaano man nila kahigpit ang kanilang pagsisikap, matutuklasan pa rin sila. Kaya, ang mga estudyante ng kolehiyo ng Feyang ay nasa isang estado ng kaguluhan at unti-unting lumalaganap ang atmosfera. 20 araw na ang nakalipas mula sa insidente, at malapit nang lumabas si Terence mula sa kanyang pagkukubli sa pool. Ang malagatas na puting likido ay tuluyang nasipsip ni Terence, at ang kanyang katawan ay bahagyang kumikinang. Mukha siyang napakakinang, at mayroong isang mahiwagang chi na dumadaloy sa paligid niya. Pakiramdam ni Terence ay nakatayo siya sa paanan ng isang bundok na tumatagos sa mga ulap. Hindi niya makita ang tuktok ng bundok nang tumangala siya. Sa paghahangad ng makalangit na daw, tiyak na may mga balakid at paghihirap. Pinaghihiwalay ang mga ito ng matataas na bundok. Kung bubuksan mo ang sarili mong landas at aakyatin ang tuktok, ikaw ay magiging isang malaking shot. Alam na alam ni Terence kung paano ito gawin, tutal, matagal na siyang nasa larangan ng paghati ng bundok at may iniisip. Ang pagbubukas ng landas na pag-aari ng isang tao sa ilusyong bundok na ito ng makalangit na daw at matagumpay na pag-akyat sa bundok ang siyang panahon ng pagbubukas ng bundok. Pero ito lang ang pinakakaraniwang butas ng bundok, sapat na ang naipon ni Terence para hindi na kailanman maghangad ng ganoong epekto. Ang mga ordinaryong magsasaka sa simula ng yugto ng pagbukas ng bundok ay magbubukas ng daan upang akyatin ang matataas na bundok. Ang daan na ito ay maaaring paliko-liko at paikot-ikot pataas, o maaaring ito ay isang tuwid na linya. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay hindi naman talaga masyadong malaki. Magkakaroon ng pagkakaiba sa lakas, ngunit hindi ito magiging masyadong malaki. Ang unang naisip ni Terence na pagbuka ng isang bundok ay maaaring magbukas ng lubusan ng tuwid na daan patungo sa tuktok. Para sa kanya, ito ay isang bagay na hindi nangangailangan ng maraming pagsisikap. Sa kabilang banda, ang perpektong landas sa bundok sa paningin ng mga normal na tao ay ibang-iba. Ginamit na ni Terence ang Star Black Coal dati, at alam niyang makakagawa siya ng landas patungo sa kabilang panig ng bundok kung magsisikap lamang siya.
Kung ikukumpara sa pag-akyat sa matataas na bundok, ang distansya ng naturang daanan ay mahigit 10 beses na mas maikli. Kung mas maikli ang landas na magbubukas, mas malakas ang kapangyarihang makukuha pagkatapos ng pagsulong, at ang lakas na ipinapakita ay magiging mas mataas kaysa sa mga nasa parehong antas. Pero pagkatapos ng lihim na kaharian, napagtanto ni Terence na hindi pa pala ito sapat na perpekto, ito ay isang huwad na perpekto lamang. Kaya naman, matagal na niyang pinipigilan ang kanyang lakas, ayaw pumasok sa kaharian ng pagbubukas ng bundok. Siyempre, isa sa mga dahilan ay ang Mystic Division Sea Academy. Kung bubuksan nila ng maaga ang kanilang mga pinto, mawawalan si Terence ng karapatang makapasok sa paaralan ng Feiyang. Pero sa pagkakataong ito, sa wakas ay natulungan na rin ni Terence na makumplito ang huling akumulasyon ng pool. Sa pagkakataong ito, isa itong perpektong paghakbang ng bundok na may iisang isip. Napuno ng kagalakan ang puso ni Terence. Hindi siya nagbukas ng daan para makatawid sa bundok, ni nagbukas din siya ng daan papasok sa bundok. Gamit ang isang tunay na perpektong suntok na humahati ng bundok, gumuho ang bundok. Isang mataas na bundok na hindi makikita ang tuktok sa isang sulyap ay maaaring madurage sa pamamagitan ng casual na suntok ni Terence. Sa pool, dahan-daang iminulat ni Terence ang kanyang mga mata, ang kanyang aura ay tumataas ng husto. Sa kanyang mga pupil, mayroong isang malalim na aura na unti-unting namuo, at pagkatapos ay muling namuo. Ito ba ang kapangyarihan ng isang higanti? Umukit ang mga labi ni Terence at ngumiti ng bahagya habang tumatayo. Gayunpaman, hindi hinati ni Terence ang bundok ng kahit isang isip lamang. Naramdaman lamang niya ang antas ng nahati na yugto ng bundok at pinigilan ang kanyang lakas pabalik sa tuktok ng mahiwagang yugto ng pag-akyat. Hindi naman sa ayaw buksan ni Terence ang bundok, pero hindi niya magawa sa ngayon. Kapag nabuksan na ang bundok, nangangahulugan ito na mawawala sa kanila ang mga kwalifikasyon bilang isang bagong estudyante. Dalawang pagpipilian lamang ang nasa harap nila, alinman sa ma-promote sila sa isang bagong klase o maglalakbay sila. Siyempre, pagkatapos maglakbay, maaari rin silang bumalik sa Feiyang College at ma-promote sa isang bagong klase kasama ang mga bagong estudyante, o hindi na sila maaaring bumalik kailanman. Sa madaling salita, hindi siya maaaring manatili sa kasalukuyang klase para mag-cultivate, at hindi rin niya maaaring sakupin ang kuweba ng immortal ng mga kasalukuyang freshman. Kung si Terence lang mag-isa, hindi mahalaga kahit perpekto ang ginawa niya, pero ang problema ay kasama niya si Natalie. Bilang personal bodyguard ng School Beauty, paano niya mauuna ang pag-promote ng klase o paglalakbay niya? Kaya, nang umabot sa tugatog nito ang napakalakas na aura, huminto si Terence sa oras. Masasabing nasa kaharian na ngayon ni Kai Fei Kai si Terence, kalahating hakbang papasok ng bundok. Lumabas si Terence sa pool, hindi masyadong nabahala sa pagkawala ng likido. May maliit na buta sa ilalim ng pool, at malamang nababalik din ito sa dati sa paglipas ng panahon. May dahilan naman kung bakit kinukuha ang kota taon-taon. Tinataya ni Terence na babalik sa orihinal nitong estado ang pool pagkatapos ng isang taon. Hindi ako binaygo ng batang ito. Hindi lang niya nakayanan ang paglilinis sa pool ng paglilinis ng kaluluwa, kundi ang kanyang lakas ay nakagawa rin ng malaking pagbabago. Paglabas niya ng pintong bato, bahagyang iminulat ni Elder Shi ang kanyang mga mata at tumingin kay Terence ng may kakaibang ngiti. Salamat sa iyong papuri, Kuya Shi. Dahil lahat sa payo ni Kuya Shi kaya ako nagkaroon ng ganitong pag-unlad. Magalang na ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamay, ngunit malamig ang kanyang puso. Puno siya ng respeto para sa nakatatandang Shi na nakaupo sa may pintuan na bato. Masasabing bago at pagkatapos niyang pumasok, walang anumang malaking pagbabago sa kanyang lakas. Ngunit para sabihin ito ni nakatatandang Shi, tiyak na may nakita siya. Malinaw na ang matandang ito ay hindi kasing simple ng kanyang inaakala. 6,578. Sa tingin ko hindi talaga ito gabay. Kailangan mong umasa sa sarili mong pagsisikap. Sa hinaharap, kailangan mong patuloy na seryosong maglinang at magsikap na buksan ang bundok sa lalong madaling panahon. Bahagyang tumango si Elder Shi at kumaway kay Terence bago muling pumikit. Yumuko muli si Terence at humakbang sa hagdanan ng Jade, sinundan ang mga baitang na naalala niya at nilisan ang lugar.
Pagkalabas ng tunnel, agad na ibinuka ni Terence ang kanyang mga pakpak na parang ghost speed at lumipad sa kalangitan. Bagamat hindi siya nagtagal sa closed-door cultivation, medyo nag-aalala pa rin siya para kay Natalie, kaya gusto niyang makabalik sa pugad sa lalong madaling panahon. Pagkatapos bumalik sa tugatog, napagtanto ni Terence na ginagawa pala ni Natalie ang sinabi niya kaya sinimulan niya ang kanyang pagsasanay ng walang pahintulot. Bagamat ang kapaligiran ng patio ay hindi maihahambing sa spirit cleansing pool, ang konsentrasyon ng spiritual chi ay hindi rin pangkaraniwan. Para sa Natalie, ito nga ang pinakamagandang lugar, kaya ang closed-door cultivation na ito ay masasabing parang pagpatay sa dalawang ibon gamit ang isang bato. Kuya Linford, nakabalik ka na ba? Saan ka ba galing kanina? Sa labas ng patio ni Natalie, nagkataong nakasalubong ni Frida si Terence at binati ito. Dating nakatira si Frida kasama si Natalie, ngunit nang mag-aral si Natalie ng may saradong pinto, lumipat siya sa ikalawang patio at tumungo sa patio ni Mayor Fayan, habang ang kanyang kapatid ay dinala sa patio sa paanan ng bundok. Si Junior Sister Mayor ako. Wala akong oras para maglaro. Nasa closed-door cultivation ako nitong mga nakaraang araw. Nandito ka ba para sa Natalie? Ngumiti si Terence at tumango kay Frida. Nasa closed-door cultivation ka rin ba? Hindi nakakapagtaka na biglang sinabi ni Natalie na gusto niyang mag-isa. Ngayong lumabas ka na, dapat ay lalabas na rin siya, di ba? Kumunat ang ilong ni Frida at ang kanyang mga mata ay napadpad sa patio ni Natalie. Para silang matalik na magkaibigan sa unang pagkikita pa lang. Pakiramdam niya ay wala ng gaanong saya kung wala ang kanyang matalik na kaibigan, kaya paminsan-minsan ay pumupunta siya rito para tingnan ang sitwasyon. Malapit na siguro. Nasaan ang kapatid mo? Bakit wala siya sa tabi mo? Dagdag ni Terence at nagtanong tungkol kay Ryan. Abala rin siya sa kanyang paglilinang. Sa loob ng 2 araw, darating ang araw ng hamon para sa pagpapalitan ng mga patio. Dapat ay kahit papaano ay makakuha siya ng isang magandang patio. Pinaikit ni Frida ang kanyang mga mata at ngumiti. Hindi niya namalaya na gusto pala siyang hominin ng kanyang kapatid dahil sinakop na nito ang kanyang bakuran. Kuya Linford, kumusta ang iyong closed-door cultivation sa pagkakataong ito? Bumuti na ba ang iyong lakas? Naisip ni Frida ang lakas ni Terence at nagtanong-tanong. Sa paningin niya, dapat si Terence ang pinakamalakas sa bagong klase, pero hindi rin naman masama ang kapatid niya. Kung walang nakuha si Terence habang umunlad si Ryan, baka malampasan niya ito. May napala ako, pero hindi naman gaano. Ngumiti si Terence, ngunit hindi na nagdetalye pa. Nagsasabi siya ng totoo, kaya niyang hatiin ng perpekto ang bundok anumang oras, ngunit ang aura na ipinapakita niya ay nasa tugatog pa rin ng mistiko na kaharian ng pag-akyat. Mabuti naman at may nakuha ka. Paalisin mo na ba si Devin Sano? Isang bilya ngayon. Tumangala si Frida sa patio sa itaas. Hindi maganda ang impresyon niya kay Devin at hindi siya kontento sa lalaking iyon na nakatira sa pinakamagandang patio. Hindi niya sana tatanungin si Terence kung kaya niya bang hawakan si Devin ng mag-isa, pero alam niyang wala siyang kapantay dito pagdating sa lakas. Siguro. Dapat mas maging kumpiyansa na ang kapatid mo sa pagkakataong ito. Nagkibit balikat si Terence habang nakangiti. Alam niyang matagal nang gustong talunin ni Ryan si Devin, pero siya mismo ay hindi talaga interesado. Habang nag-uusap ang dalawa, may bahagyang pagbabago sa pormasayo ng patio ni Natalie. Halata na galing si Natalie sa kanyang pag-iisa. Marahil ay naikwento sa kanya ni Jean Mo at Natalie ang tungkol sa paglabas ni Terence mula sa isolation, kaya kinalkula na niya ang petsa at malapit na itong matapos. Terence? Lil? Bro? Bumalik ka na. Nakita ni Natalie si Terence na nakatayo sa labas ng patio at agad na tumakbo palabas, ngunit nahihiya siyang makipagtalik ng sobra kay Frida. Yingluo, pumunta ka rin para hanapin ako. Hehe, akala ko ang Terence Jr. brother mo lang ang hinahanap mo, pero hindi mo man lang ako napansin. Tumawa ng pilyo at nanunukso si Frida. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi kita kakausapin. Bahagyang namula ang mukha ni Natalie, at akmang susuntukan niya ito, ngunit bigla niyang binawi ang kanyang kamay. Oo, mas makabubuti kung hindi mo na ako papansinin, maaari mo nang makasama ang iyong Terence Jr. brother, hindi ba?
Natawa si Frida kay Natalie. Maganda ang relasyon nila at hindi nila ito itinago. Bakit hindi muna kayo mag-usap? Hahanapin ko si Instructor Rose at si Deputy Dean Zhang. Umubo si Terence ng ilang beses, hindi siya makatali sa usapan ng mga babae, kaya mas mabuting humanap na lang siya ng dahilan para umalis. Matagal ko na ring hindi nakikita si Master. Terence, Tara hanapin natin si Master ng sabay-sabay. Pinandilatan ni Natalie si Frida bago bumaling kay Terence na may pulang mukha. Kahit ano pa ang sabihin ni Frida, ang totoo ay matagal na niyang hindi nakikita si Terence, at labis itong nami-miss ni Natalie. Ayaw niyang palampasin ang anumang oras na kasama niya si Terence ng mag-isa. Aba, hehe, dahil hahanapin mo si Vice Presidente Zhang, ayokong maistorbo ka. Kita tayo mamaya. Comendat si Frida kay Natalie, ikinumpas ang kamay, at tumalikod para maglakad pababa, mabuti pat puntahan ko na lang at tingnan kung lumabas na ang hanggal kong kapatid. Hindi ko alam kung matatalo niya si Devon. Napapadyak si Natalie at gustong batiin si Frida, ngunit sa huli, wala siyang sinabi. Tutal, kumpara sa kanyang kasintahan, ang kanyang matalik na kaibigan ay nasa likod pa rin ng. Sayang at hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makasama si Terence ng mag-isa. Pagkaalis ni Mayor Mau Miao, nabalitaan agad ni Jinmo ang balita at lumapag sa kanyang lumilipad na spirit beast. Terence, Natalie, labas na kayong dalawa. Binati ni Jinmo ang dalawa ng may ngiti. Tita Zhang. Guru. Sina Terence at Natalie ay parehong yumuko. Mas malakas na ngayon ang aura ni Natalie. Mukhang nagbunga na ang maikli at kalahating buwang pag-iisa. Patuloy na magsumikap at subukang mahabol si Terence. Hinimok ni Jinmo ang Natalie. Lahat ng ito ay dahil sa gabay ng guro. Ngumiti ng matamis si Natalie at lumapit para hawakan ang braso ni Jinmo, hinaila ito papunta sa patio. Master, Junior Brother, pumasok tayo at mag-usap. Hindi magandang tumayo sa pintuan. Sige, mag-usap tayo sa loob, Terence. May mga tanong ako sa iyo. Tumanggaw si Jinmo ng may ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Opo, Tita Zhang, pakiusap po. Bahagyang ngumiti si Terence at hinayaan muna si Jinmo. Kung bakit nalito si Jinmo, medyo nahulaan ni Terence. Hindi siya nakalusot sa yugto ng pagbukas ng bundok sa pagkakataong ito, at hindi ito makatotohanan. Walang duda tungkol sa mga epekto ng pool, kitawa-tawa kung hindi bumuti ang pakiramdam ni Terence pagkatapos magpa-session. Natural lang na maghinala si Jinmo. Hindi magandang lugar ang pinto para mag-usap, at tanging pagdududa lang ang nagawa ni Jinmo nang pumasok siya sa ikalawang patio kasama sina Natalie at Terence. 6,579. Matapos makapasok ang tatlo, kusang gumana ang porma sayon ng bakuran, na bumuo ng isang mahigpit na depensa. Hindi na kailangang mag-alala ni Terence na may makikinig sa kanilang pag-uusap. Terence, mayroon ka bang natutunan mula sa iyong closed-door training? Pagkatapos makaupo, naiinip na nagtanong si Jinmo. Para sa kanya, dahil sa talento ni Terence, walang dahilan para manatili siyang walang kibo pagkatapos makapasok sa pool. Sa katunayan, tiyak na nakita ni Elder Shi, na nasa labas ng pool, ang problema. Bagamat nagsisimula pa lamang umakyat si Terence sa tugatog ng stage, ang mga pagbabago-bago at pagkatapos ay tiyak na hindi maitago sa kanya. Gayunpaman, si Elder Shi ay namamahala lamang sa pagbabantay sa spirit cleansing pool at walang obligasyon na ipaalam sa ibang mga estudyante ang kanilang pag-unlad, kaya hindi maaaring tanungin ni Jinmo si Elder Shi. Huwag kang mag-alala, Tita Zhang. Marami akong natutunan sa closed-door training na ito. Nakagawa na ako ng malaking tagumpay. Hindi kailangang itago ni Terence ang kahit ano kay Jinmo. Terence, Lil, bro, nabuksan mo na ba ang bundok? Tanong ni Natalie bago pa makasagot si Jinmo, puno ng saya ang mukha niya. Hindi, pero ang lakas niya ay walang pinagkaiba sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Kaya niyang buksan ng perpekto ang bundok anumang oras. Nakangiting paliwanag ni Terence, kaya ko naman yan dati, pero hindi pa perpekto. Iba na ngayon. Kahit ang isang mountain split cultivator ay hindi makakapantay sa akin.
Natatakot lang ako na baka hindi na kita makasama sa paaralan pagkatapos mabuksan ang bundok, kaya pinigilan ko na lang. Ganito pala. Gamaan ang loob ko kung ganoon. Tumanggaw si Jinmo, umaapaw ang kanyang kagalakan. Gayunpaman, naramdaman ni Terence na medyo sumobra ang kaligayahan ni Jinmo. Kahit siya mismo ay hindi naman ganoon nagulat. Napakagaling ni Terence Jr. brother. Siya ang pinakamaling para sa akin. Si Natalie ay ganoon din kasaya at natuwa na makakasama niya si Terence. Tia Zhang, may kailangan ka ba sa akin? Nasa iisang panig sila, at walang ginawang mali si Terence. Hindi, natutuwa ako na kalahating hakbang ka na lang patungo sa perpektong paghati ng bundok. Umiling si Jinmo at hindi mahahalatang sumulyap kay Natalie. Biglang napagtanto ni Terence na may isang bagay na ayaw niyang malaman ni Natalie. Guro, mayroon po ba kayong ayaw ipaalam sa akin? Nahiya si Natalie para mag-focus kay Terence, at ilang beses pa niyang tiningnan si Jinmo bilang paggalang, ngunit nahanap niya ang problema. Napakalinaw ng paningin ninyong dalawa mga bata. Napangiti ng mapait si Jinmo at umiling. Naisip niya sa sarili na napakasama ng kanyang pagganap. Sa isang sulyap, nakita na talaga siya ng dalawa. Tila hindi proporsyonal ang lakas at pagbabalat kayo. Tulad ng inaasahan, mayroong isang bagay. Guro, kung sa tingin mo ay hindi ako maginhawa para dito, papasok muna ako. Kahit sinabi ito ni Natalie, wala siyang balak na gumalaw. Ito ay isang bagay na ikinabahala ni Terence, gaano man ito kaliit. Maliban na lang kung mapilit si Jinmo, ayaw umalis ni Natalie. Hindi na kailangan. Ayos lang kahit alam mo na ito. Huwag mo lang ipagkalat. Ikinumpas ni Jinmo ang kanyang kamay. Dahil nasabi na ito ni Natalie, natural lang na hindi na niya mapilit. Pagkatapos ng kaunting katahimikan, nagpatuloy si Jinmo, pagkatapos ng huling insidente, nagkaroon ng malaking kaguluhan sa akademya. Iniulat ko ang mga detalye ng insidente sa Alliance of Academies at nakuha nito ang atensyon ng Alliance. Alam ni Terence na ang huling insidente ay ang madilim na kagubatan ng anino, ngunit hindi alam ito ni Natalie. Akala niya ay ang mga bio-soldier ang dahilan. Sa katunayan, ang dalawang kasong ito ay magkaugnay, ang sentro ang nasa likod ng lahat ng ito. Maaaring mukhang magkakahiwalay sila sa panlabas na anyo, ngunit kung nasa karaniwang mundo sila, iminumungkahi sana ni Terence na pagsamahin ang mga ito. Tita Zhang, siguradong napipilitin ka. Ang academy ba? Natigilan si Terence sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, hindi alam ang sasabihin. Si Jinmo ang namamahala sa pagpili ng mga puwang ng spirit cleansing pool, ngunit may nangyari sa kanya sa huli. Tiyak na mapipilitin siya ng husto. Kahit tila maayos naman si Jinmo, hindi naman talaga siya kasing relax ng nakikita niya sa unang tingin. Huwag mong hayaang magwala ang mga iniisip mo. Ano kayang pressure ang matanggap ko? Ngumiti si Jinmo at ikinumpas ang kanyang kamay. Nagpatuloy siya, napakasama ng pangyayaring ito, at labis na nagulat ang Alliance of Schools. Napagpasyahan nilang imbestigahan ang buong rehiyon ng Mystic Sea at hanapin ang mastermind. Mabuti naman ito. Sa tulong ng Alliance of Academies, wala nang matatakbuhan ang mga yan. Tumanggaw si Terence. Hindi niya alam kung maaapektuhan ang Hidden Death Sect, pero kahit papaano ay lubos na maaapektuhan ng Alliance of Academies ang plano ng pananaliksik ng Central. Oo, maganda naman sana noong una, pero ilang araw na ang nakalipas, may nangyaring iba at nakaagaw ng atensyon ng Alliance of Schools. Bahagyang umiling si Jinmo, bakas ng kawalan ng magawa ang makikita sa kanyang mukha. Anong nangyari ilang araw na ang nakalipas? Nagagawa mo ba talagang pigilan ang pagiging sikat ng bagay na ito? Nagulat si Terence. Nawala ng paaralan ng Feiyang ng 7 mahuhusay na estudyante sa pagkakataong ito, at hindi naman talaga ito kamag-anak ng Alliance, pero kung may mangyari sa kanila, maaaring malagay din sa alanganin ang ibang mga paaralan. Anong bagay ang maihahambing sa kaligtasan ng iba't ibang akademya? Ang langit at lupang espiritong apoy. Seryoso ang boses ni Jinmo habang nakatingin kay Terence. Tumanggaw si Terence, hindi niya alam kung ano ang apoy, pero nabasa niya ito sa ilang sinaunang teksto, pero hindi niya ito masyadong binigyang pansin. Terence,
Isa kang alchemist, normal lang na narinig mo na ang tungkol sa espiritual na apoy ng langit at lupa, pero natatakot akong hindi alam ito ni Natalie. Nakita ni Jinmo ang nalilitong mukha ni Natalie at hindi niya inaasahan na malalaman ito ng kanyang minamahal na disipulo, ngunit hindi naman mukhang walang alam si Terence. Narinig ko na ang pangalan nito, pero hindi ko alam ang mga detalye. Ano ang problema sa espiritual na apoy ng langit at lupa? Bakit naman iibahin ng Alliance of Academies ang kanilang atensyon? Naguguluhan na tanong ni Terence. Ano ang kaugnayan ng langit at lupang Spirit Fire at ng Alliance of Academies? Kahit na magkamag-anak sila, hindi nito maaapektuhan ang Search Center at ang Hidden Death Sect. Ang espiritual na apoy ng langit at lupa ay walang kinalaman sa nangyari noon, ngunit matagal na panahon na mula nang lumitaw ang espiritual na apoy ng langit at lupa sa lugar ng mistiko na klaseng dagat. Sa pagkakataong ito, natanggap ko ang balita, kaya natural na sineryoso ko ito, kaya isinantabi ko muna ang lahat ng iba pa. Walang magawang ngumiti si Jinmo. Sa katunayan, hindi tuluyang sumuko ang alyansa ng mga paaralan sa paghahanap. Nagbuhos lang sila ng mas maraming enerhiya sa espiritual na apoy ng langit at lupa. Gayunpaman, malinaw na wala silang makikitang anuman sa kanilang natitirang kapangyarihan. Guro, ano ang langit at lupang espiritual na apoy? Pinapalabas mo ba na napakahalaga nito? Hindi napigilan ni Natalie na magsalita. Siya lang ang nag-iisa sa kanilang tatlo na hindi pa nakarinig ng tungkol sa espiritual na apoy ng langit at lupa, kaya naman nakaramdam siya ng pagkalayo sa paksa. Tia Zhang, hindi rin ako sigurado. Bakit hindi mo sabihin sa amin? Isinantabi muna ni Terence ang usapin ng sentral at nakatagong sekta ng kamatayan. Tila mas mabuting umasa sa sarili kaysa sa iba para sa ilang mga bagay. Q dagdag. 6,580. Natural lang, napakahalaga ng espiritual na apoy. Terence, bilang isang taga-dalisay, dapat mong malaman ito. Naguguluhan si Jinmo kay Terence. Isang Mystic Class Level 3 refiner sa murang edad, kahanga-hanga ang pamana ni Terence sa alchemy, at walang dahilan para hindi niya malaman ang tungkol sa Spirit Fire. Ang hindi niya alam ay wala ring magawa si Terence, ang kanyang hamak na amo, ang Diyos ng alchemy na si Zhang Liju, ay hindi talaga siya tinuruan, ni hindi man lang siya nakita ng personal. Pumunta si Terence sa lugar ng mistiko na dibisyon ng dagat upang maghanap ng mga palatandaan tungkol sa istasyon ng transit at makuha muli ang kanyang murang amo. Pakiramdam ni Terence, ang buong buhay niya ay parang isang palabas sa TV tungkol sa kung saan nagpunta ang kanyang amo. Tia Zhang, hindi ko talaga alam, dapat narinig mo na taga Common World ako, kaya wala akong masyadong alam tungkol sa Sky Class Island. May kinalaman ba ito sa alchemy? Medyo nag-alala si Terence, bakit ba ganoon na lang ang pag-aalala ng Alliance tungkol sa espiritong apoy? Kulang ba siya sa mga gamot? Mukhang ngayon mo lang talaga narinig yan. Sa wakas ay naintindihan na ni Jinmo, narinig na niya si Truett na binanggit ang nakaraan ni Terence dati, at hindi ito katutubo ng Sky Class Island. Guro, huwag mo na po kaming pag-alalahanin, sabihin mo lang po sa amin. Hinawakan ni Natalie ang braso ni Jinmo at inalog ito ng ilang beses, habang nakanguso. Sige, sige. Mahihilo ang ulo ng master kung uugan ko ulit ito. Mapagmahal na umiling si Jinmo at nagsimulang magpaliwanag sa dalawa. Ang apoy ng espiritu ng langit at lupa, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay isang uri ng apoy na nabubuo sa pagitan ng langit at lupa. Ito ay mas bangis kaysa sa apoy ng alchemy na maaaring i-condensate ng mga cultivator. Ito ay lalong angkop para sa pagpino ng mga tableta at pagpapanday ng mga armas. Ang apoy ng langit ay maaaring hatiin sa 4 na antas, antas ng langit, antas ng lupa, antas ng itim, at antas ng dilaw. Sa mga ito, ang antas ng dilaw ang pinakamahina, ngunit ito ay napakabihirang nasa dagat na nasa antas ng mistiko. Terence, maaari mo nang gamitin ang sarili mong apoy para sa pagpino ngayon, ngunit kapag ang antas ng iyong mga tableta ay tumaas na, hindi na ito sapat. Sa totoo lang, wala pang naunang alchemist na gumagamit ng Spirit Fire sa Mystic Division C. Tutal, hindi madaling makakita ng ganito kataas na antas na alchemist.
Bukod sa mga alchemist, kailangan din ng mga high-level na panday ang espiritual na apoy ng langit at lupa. Gayunpaman, ang tunay na halaga ng espiritual na apoy ng langit at lupa ay magagamit ito upang lumikha ng mga array talisman. Pagbuo ng talisman. Sabi ni Jinmo, at biglang naintindihan ni Terence. Hindi mahalaga kung ito ay mga elixir o pagpino ng kagamitan, lahat sila ay pantulong sa kalikasan. Gayunpaman, magkakaiba ang mga talisman. Ang mga ito ay mga consumable na maaaring direktang gamitin sa labanan. Hindi nakakapagtaka na binigyan ng malaking kahalagahan ng Alliance of Skulls ang mga ito. Sa dagat ng uring Mastiko, mayroong isang pamilya ng mga anting-anting, ang mga pamilya nina Brian at Cynthia. Gayunpaman, bukod doon, mayroon ding ilang simple at magaspang na paraan ng paggawa ng mga anting-anting na laganap. Ang mahalaga ay napakakaunti ng mga taong kayang gumawa ng mga anting-anting. Matapos marinig ang paliwanag ni Jinmo, agad na naunawaan ni Terence. Gamit ang langit at lupang spirit fire, maaaring maipanganak ang isang makapangyarihang rune master. Tama. Ang espiritual na apoy ng langit at lupa ay kailangan para makagawa ng mga anting-anting, at ang ordinaryong apoy ng alkemiya ay hindi maaaring gamitin para makagawa ng mga anting-anting. Kaya naman halos monopolyo ang pamilyang Wang sa lugar ng dagat na sakop ng Mystic Class. Tumanggaw si Jinmo at seryosong sinabi. Tia Zhang, kahit ganoon, kahit isang Heaven Earth Spirit Fire lang ay kayang lumikha ng isang Talisman Master, di ba? Kailangan pa bang maging seryoso ang Alliance of Schools? Kumunat ang noo ni Terence, hindi niya ito maintindihan. Sino ang nagsabing ang apoy ng Heaven Earthling ay makakalikha lamang ng isang master ng talisman? Bahagyang ngumiti si Jinmo habang nakatingin kay Terence. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinuro sa hangin, gumuhit ng bilog sa paligid ng punto. Guro, ano po ang iginuguhit ninyo? Kumurap si Natalie at tumingin sa malaking bilog ng may pagtataka. Pagkatapos, naisip niya ang kanyang curly bear. Kaugnay na kristal ng apoy ng espiritu. Mahalaga ang apoy ng langit at lupa, ngunit sa tuwing lilito ito, maraming kristal ng apoy ng espiritu ang makikita sa paligid. Ito ang mga pangunahing materyales upang makultivate ang maraming bilang ng mga master ng talisman. Seryoso ang ekspresyon ni Jinmo. Kung makukuha ng Alliance of Schools ang ganitong grupo ng mga kristal na may kasamang life fire, maaaring makapag-cultivate sila ng maraming bilang ng sarili nilang mga masters na talisman. Maaari itong iangat sa isang estratehikong antas. Dahil dito biglang nalipat ang atensyon ng Alliance of Academy sa espiritual na apoy ng langit at lupa. Tia Zhang, ilang kristal ng spirit fire ang kasama mo? Gaano karami ang kailangan para makultivate ang isang talisman master? Bulong ni Terence sa sarili, iniisip kung may makukuha ba siyang benepisyo rito. Mahirap sabihin. Kadalasan, ang kalidad at dami ng mga kristal na apoy na may kaugnayan sa buhay ay magbabago ayon sa antas ng espiritual na apoy ng langit at lupa. Batay sa impormasyong mayroon kami, isang pinakamataas na uri ng dilaw na apoy ang lumitaw. Tinatayang mayroong hindi bababa sa 100 kristal na apoy na may kaugnayan sa buhay, at ang bawat kristal na apoy na may kaugnayan sa buhay ay kayang magpatubo ng isang talisman master. Paliwanag ni Jinmo, gayunpaman, imposibleng maging isang high-level na talisman master ang isang talisman master na gumagamit ng kasamang life fire crystal. Tanging ang mga tunay na nagtataglay ng Heaven and Earth Spirit Fire lamang ang may pag-asang maging isang talisman master. Siyempre, hindi kailangan ng Alliance of Academies ng isang master ng talisman. Hanggat may sapat na mga master ng talisman para makagawa ng mga talisman, mabilis nilang mapapahusay ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Nakikita ko. Tita Zhang, ano ang gagawin ng alyansa ng mga paaralan? Ano ang kinalaman nito sa akin? Tumanggaw si Terence at nagtanong. Sasabihin ko na sana sa iyo. Dapat mong malaman na ang College Alliance ay isang organisasyong binubuo ng iba't ibang kolehiyo. Lahat ng miyembro nito ay mga nakatataas sa bawat kolehiyo. Kaya naman, kung gusto ng College Alliance ang langit at lupang espiritual na apoy at ang kasamang espiritual na apoy na kristal, para na rin itong gusto ng bawat kolehiyo. Ang pamamahagi ng mga benepisyo ay hindi madaling balansehin. Napangiti ng mapait si Jinmo at muling nagmukhang walang magawa.
Maaari nating matukoy ng halos ang lokasyon kung saan lilito ang espiritual na apoy ng langit at lupa, ngunit mayroong isang natural na spell na naghihigpit sa lugar na iyon. Tanging ang mga cultivator ng mountain opening stage at sa ibaba ang maaaring makapasok, at ang bilang ng mga taong papasok ay hindi maaaring maging masyadong marami. Kaya naman, pagkatapos ng isang round ng talakayan, nagpa siya ang Alliance of Academies sa bilang ng mga tao para sa bawat academy. Magkakaroon ng kabuoang 10 tao. Malinaw ang ibig sabihin ni Jinmo, ang lugar para sa paaralan ng Feiyang ay si Terence. Ganito pala. Tia Zhang, gusto mo bang makuha ko itong espiritual na apoy ng langit at lupa? Naiintindihan na ngayon ni Terence. 10 cultivator lang ang ipinadala ng lahat ng akademya sa yugto ng pagbubukas ng bundok para makapasok, kaya may isip mo kung gaano kahigpit ang kota. Bilang pangalawa sa pinakamahusay na paaralan, makatuwiran para sa paaralan ng Feiyang na makakuha ng isang pwesto, ngunit hindi makatutuhanang maghangad pa ng higit. Tama. Sa pagkakataong ito, makakakuha rin ng pwesto ang ating Feiyang College. Bagamat ang kasamang Spirit Fire Crystals na nakuha pagkatapos makapasok ay kailangang ibigay sa College Alliance para sa muling pamamahagi, ang mga kolehiyong may pwesto ay tiyak na makakakuha ng mas marami. Sandali na tumigil si Jinmo bago idinagdag, sa pagkakataong ito, ang target mo ay ang kasamang Spiritual Fire Crystal. Tungkol naman sa Spiritual Fire ng langit at lupa, hindi ko nahihilingin sa iyo na makuha ito dahil ang pinakamataas na antas ng Yellow Spiritual Fire ay napakalakas. Hindi ito isang bagay na kayang supulan at pinuhin ng iyong mga akademya. Kaya, hindi mo dapat ipagsapalaran. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.